Ang lingkod ng Panginoon. Ika-42 kabanata. Sinabi ng Panginoon, narito ang lingkod ko na aking pinalalakas ang loob. Pinili ko siya at nagagalak ako sa kanya. Sumasa kanya ang aking espiritu, at papairalin niya ang katarungan sa mga bansa. Hindi siya sisigaw o magsasalita ng malakas sa mga lansangan. Hindi niya pababayaan ang mahihina ang pananampalataya, at hindi niya tatalikuran ang mga nawala ng pag-asa. Matapat niyang papairalin ang katarungan. Hindi siya manghihina o mawawala ng pag-asa, hanggat hindi niya lubusang napapairal ang katarungan sa buong mundo. Pati ang mga tao sa malalayong lugar ay maghihintay sa kanyang mga turo. Ito ang sinabi ng Diyos, ang Panginoon na lumikha ng langit na iniladlad niyang parang tela. Nilikha niya ang mundo at ang lahat ng naroroon. Siya rin ang nagbibigay ng buhay sa mga tao at sa lahat ng nilikhang nabubuhay sa mundo. Sinabi niya sa kanyang lingkod, ako ang Panginoon na tumawag sa iyo para ipakita na ako'y matuwid. Tutulungan at iingatan kita. At sa pamamagitan mo gagawa ako ng kasunduan sa mga tao. Gagawin kitang ilaw na magbibigay liwanag sa mga bansa, para imulat ang mga mata ng mga bulag, at magpalaya sa mga binihag na ikinulong sa madilim na bilangguan. Ako ang Panginoon, iyan ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay kaninuman o sa mga Diyos-Diyosan ang aking karangalan at mga papuri na para sa akin. Ang mga propesiya ko'y natupad, at sasabihin ko ngayon ang mga bagong bagay bago pa ito mangyari. Awit ng papuri sa Panginoon. Umawit kayo ng bagong awit sa Panginoon. Umawit kayo ng mga papuri sa Kanya. Kayong lahat na nasa mundo, purihin ninyo siya. Kayong mga naglalayag, kayong lahat ng mga nilikha sa dagat, at kayong mga nakatira sa malalayong lugar. Purihin ninyo siya. Kayong mga bayan na nasa ilang, at kayong mga taga-Kedar. Umawit kayo sa tuwa, kayong mga taga-Sela. Humiyaw kayo ng pagpupuri sa tuktok ng mga bundok. Parangalan ninyo at purihin ang Panginoon, kayong mga nasa malalayong lugar. Sasalakay ang Panginoon na parang isang sundalo na handang-handa ng makipaglaban. Sisigaw siya bilang hudyat ng pagsalakay. At magtatagumpay siya laban sa kanyang mga kaaway. Sinabi ng Panginoon, sa mahabang panahon, nagsawalang kibo ako at pinigilan ko ang aking sarili. Pero ngayon, ipadarama ko ang aking gali. Sisigaw ako na parang babaeng nanganganak. Gigibain ko ang mga bundok at mga buron, at malalanta ang mga tanim. Patutuyuin ko ang mga ilog at mga dakong may tubig. Aakayin ko ang mga mamamayan kong bulag sa katotohanan, sa daan na hindi pa nila nadadaanan. Liliwanagan ko ang dinaraanan nilang madilim, at papantayin ko ang mga baku-bako sa landas na kanilang dinadaanan. Gagawin ko ito at hindi ko sila pababayaan. Pero ang mga nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan, at ang mga itinuturing na Diyos ang kanilang mga ribulto, ay tatakas dahil sa malaking kahihiyan. Ang Israel ay parang bingi at bulag. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga mamamayan, kayong mga bingi at bulag, makinig kayo at tumingin, kayo'y mga lingkod ko at mga pinili. Isinugo ko kayo bilang aking mga tagapagsalita, pero walang makakapantay sa inyong pagbibingi-bingihan at pagbubulag-bulagan. Marami na kayong nakikita, pero hindi ninyo pinapansin. Nakakarinig kayo pero ayaw ninyong makinig. Nais ng Panginoon na parangalan ang kanyang kautusan para ipakita na matuwid siya. Pero ngayon, ang kanyang mga mamamayan ay ninakawan, sinamsaman ng ari-arian, inihulog sa hukay o ipinasok sa bilangguan, at walang sino mang tumulong sa kanila. Mayroon ba sa inyong gustong makinig o magbigay halaga mula ngayon sa inyong narinig? Sino ang nagbigay ng pahintulot na nakawan at samsaman ng ari-arian
ang Israel. Hindi ba't ang Panginoon na siyang pinagkasalaan natin? Sapagkat hindi natin sinunod ang mga pamamaraan niya at mga kautusan. Kung kaya ipinadama ng Panginoon ang matindi niyang galit sa atin, sa pamamagitan ng pagpapahirap sa atin sa digmaan. Ang galit niya ay parang apoy na nakapalibot at sumusunog sa atin. Pero hindi natin ito pinansin o inisip man lamang.